Huli nang napagtanto ni George na si Sam ay nagsasabi ng totoo sa kanya na gusto siyang ipatsyugi ni Basil. Samantala bago pa man pagbayaran ni Inigo ang kanyang mga kasalanan ay inamin na niya isa-isa dito kay George ang sabwatan nila ni Juliet at ang mabigat niyang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Sa kabilang banda, gumaan naman ang loob ni Galvan lalo na itong si Ruth nang sinabi naman ni Sergeant Royales na matunton na umano nila ang pinagtataguan ni Inigo kay George. Ngunit hindi naman nagustuhan ni Vivian ang magandang balita ni Royales kala Galvan. Agad naman siyang kumilos sa takot niya na baka makabalik pa itong si George ng buhay at meron namang kaagaw itong kanyang anak sa mga palasyos. Gustong tumulong ni Jericho dahil gusto niyang mailigtas itong si George pero masasakit na salita ang naabot niya dito kay Galvan. Masyado siyang minamaliit kahit napilitan naman itong si Royales na sabihin ang totoo ang tunay na trabaho ni Jericho, bagay na sobrang ikinagalit din ito ni Galvan. Dali-daling tinawagan ni Vivian ang kanyang kontak at pinasundan nito sila Royales. Samantala malakas ang hinala ni Samantha na si Aurora umano ang may kinalaman sa nangyaring aksidente sa kanyang nanay. Nakarating kay Vivian ang nangyari kay Mercy. Sinamantala din niya ang pagkakataong ito. Anya, ito na umano ang tamang pagkakataon para magkagulo ang mga palasyo. At para maipakulong umano ni Samantha itong si malditang Aurora nang sa ganon ang matitira na lang si Galvan at siya at ang kanilang anak. Sa walang pag-alinlangan, ipinadala ni Vivian kay Samantha ang nakuha niyang video. Tungkol ito sa pinag-usapan ni Aurora at sa taong inutusan niya para tapusin ang buhay ni Mercy. Sa kabilang banda, hindi matanggap ni George ang katotohanang sinabi ni Inigo sa kanya na si Samantha umano ay nagsasabi ng totoo na gusto siyang tapusin ni Basil. Sa kadahilan ng hindi umano niya mabigyan ng anak itong si Basil. Dito na napagtanto ni George na malaking pagkakamali ang ginawa niyang pagbibintang dito kay Samantha. Maraming salamat sa panunood.